Dumipensa ang Malacanang matapos questionin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si resigned Congressman Zaldico. Sa palace briefing nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na mahalagang malinawan ang publiko sa naturang usapin. Gusto rin natin liwanagin dahil na marami nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ayon kay Castro, ang salitang nahuli ay isang pangkalahatang termino na maaari ring mga hulugang napigilan o nahinto ang kilos ng isang individual at hindi raw ito otomatikong katumbas ng aresto. Binigyang diin ng palasyo na ang pahayag ng Pangulo ay nakabatay sa impormasyong natanggap sa panahong iyon kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Czech Republic. Noong Abril 17, nagbigay ng panibagong update si Marcos. Ayon sa kanya, pinigilan si Ko sa hangganan ng Germany tapos itong magmula sa Czech Republic at hindi siya pinayagang makapasok at ibinalik sa mga otoridad ng Czech Republic kung saan siya kasalukuyang nasa kustudiya. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Ayon pa kay Castro, kung nagamit man ng Presidential Communications Office ang salitang aresto, ito ay maaring dulot ng pagsasalin o interpretasyon. Aniya, agad naman itong itinama upang umayon sa terminolohiyang ginagamit ng Czech Republic. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Ipinaliwanag din ng Malacanang na mahalagang malinaw ang paggamit ng mga termino upang maiwasan ang kalituhan, lalo na sa mga kasong may kinasasangkutang ibang bansa. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila. Samantala, iginiit ng Malacanang na maingat ang Pangulo sa pagbibigay ng pahayag sa publiko kaugnay sa kaso ni Zaldico. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.